Hinamak na manugang. Kabanata 471. Agad na nagalit si Chinwo, basura, walang hiyang pagyayabang. Kayong lahat, sama-samang umatake. Sa suporta ni Chinwo, ang iilan sa kanila ay agad na sumugod. Hindi makagalaw si Wang Chai. Ikinaway niya ang kanyang kamao mula sa gilid na may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos makipag-usap ni Lord Shin kay Alex Dixon, puputulan niya ang batang ito sa 1,000 piraso. Pagkatapos, huhukayin niya ang bawat piraso ng laman sa katawan ng batang ito at itatapon sa mangkok ng pagkain ng aso para pakainin ang aso. Maraming martial masters ang sumugod kay Alex Dixon mula sa silangan, timog, at timog na direksyon. Ang tatlo sa kanila ay ganap na nag-coordinate at walang anumang gaps. Akmang susugod na siya sa harap ni Alex Dixon, bigla siyang napangiti. Malabo lang ang nakita ng tatlong martial masters bago nila namalayan na nawala na pala si Alex Dixon sa harap nila. Bago sila makabawi, nawala na si Alex Dixon. Ano? Bitek, basag, basag. Ilang malulutong na tunog. Ang tatlong martial masters ay talagang sinampal ng 3 beses ng sabay, at lahat sila ay pinalipad. Si Alex Dixon naman ay parang hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya doon na may maliit na ekspresyon sa mukha. Kinusot ni Wang Chai ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Paano nagawa ng batang ito? Hindi niya talaga nakita ng malinaw. Ito ay masyadong mabilis. Habang nakikipag-usap si Alex Dixon sa tatlong martial masters, sinamantala ng isa pang payat na martial master ang pagkakataon na ay ugoy ang double cudgel sa likod ng kanyang ulo. Ang mga galaw ng payat na martial master ay parang kidlat. Para siyang kuneho na nakita sa biktima nito. Kasabay ng palihim na pag-atake, walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Kasabay nito, sinamantala rin ng iba pang martial masters ang pagkakataon na sumugod at umungol. Sa isang kisap mata, si Alex Dixon ay napapaligiran ng mga tao. Umisi si Chinwo. Haha, so-so ka lang. Nang siyang matapos magsalita, bigla niyang naramdaman ang malakas na alon ng hangin na humahampas sa kanya, parang buhawi na lumitaw sa lupa. Nang inag ang puso ni Chinwo. Agad niyang pinatatag ang kanyang kinatatayuan sa kabayo, ngunit napilitan pa rin siyang umatras ng ilang hakbang dahil sa malakas na hangin. Bang bang bang! Agad na sumabog ang ilaw sa kwarto. Bumukas din ang mga salamin na bintana, at ang mga labi ay lumipad kung saan-saan. Maging ang mga basong tsaa sa mesa, at maging ang mga bagay sa mesa, ay nabasag lahat. Ang mga martial masters na sumugod kay Alex Dixon ay pinalipad na parang napabalikwas. Napasigaw sila sa sakit. Ang martial master na naglunsad ng sneak attack na may double cudgel ay pinalipad palabas ng glass window sa pamamagitan ng shockwave. Bumagsak siya sa frame ng bintana ng malakas at lumipad palabas ng gusali. Ang mga kurtina ay gumulong sa mabangis na hangin, at ang hangin ay umuulong sa silid. Tahimik na nakatayo si Alex Dixon sa gitna ng silid. Parang may vacuum sa paligid niya. Siya ay kalmado at composed, at kahit ang kanyang buhok ay hindi natangay. Inangat niya ang ulo niya at mahinang sumigaw. Chinwo, lumuhod ka. Agad na naramdaman ni Chinwo ang matinding pressure, na parabang idiniin siya ng Mount Tai. Hindi niya maiwasang yumuko ang mga paa at lumuhod sa lupa. Bang bang bang! Ang mga martial masters sa kwarto ay hindi napigil ang lumuhod sa lupa. Maging si Kapitan Lee, na nagtatago sa pintuan, ay naramdamang nanghina ang kanyang mga tuhod. Siya ay idiniin sa lupa sa pamamagitan ng hangin, at ang kanyang mga paa ay paralisado. Ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Tao ba o multo si Dixon? Paanong ang isang tao ay nagtataglay ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan? Kahit na ang isang eksperto tulad ni Chinwo ay nakaluhod sa harap ni Alex Dixon. Natigilan din ang grupo ng mga martial masters. Ang pinakamalakas na tao sa kanilang puso, si Chinwo, ay talagang pinilit na lumuhod sa harap ni Alex Dixon sa isang pangungusap. Ang grupo ng mga martial masters ay nakaluhod sa lupa, paralisado. Ang tanging nakatayo ay si Alex Dixon. Casual nang umiti si Alex Dixon at umupo sa isang bakal na upuan sa gitna ng silid. Nag-cross legs siya at nagtanong.
Ayaw mo ba akong tanungin? Ano ang gusto mong itanong? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang mga martial masters sa silid ay labis na natakot kaya't hindi sila naglakas loob na nasa itaas ang kanilang mga ulo. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanilang mga damit. Pagtatanong kay Alex Dixon, ito ay nanliligaw sa kamatayan. Kinagat ni Chin Woo ang kanyang mga ngipin at kinokontrol ang chi sa kanyang katawan. Tumayo siya habang tinitiis ang pressure. Malapit nang sumabog ang mga mata niya. Siya ang numero 1 eksperto sa martial arts school. Nakaluhod talaga siya sa harap ng batang ito. Kung pinayagan si Alex Dixon na umalis sa lugar na ito ng buhay ngayon, paano pa siya magkakaroon ng mukha para manatili sa martial arts school? Pinangalan ng Dixon nililigawan mo si kamatayan. Si Chin Woo ay umungal ng malakas. Pinaikot niya ang chi sa kanyang katawan at naghagis ng suntok pasulong. Ang shockwave na sumabog mula sa kanyang katawan ay nagpatambo sa isa sa mga martial master sa tabi niya. Ang malakas na agos ng hangin ay nagdulot ng malakas na hangin na umihip sa silid, at ang lahat ng mga mesa at upuan ay nabaligtad. Hinawakan ni Wang Chai ang kanyang ulo at nahiga sa lupa, nanginginig ang kanyang puso sa takot. F***, Lord Shin is using all his strength. Galit talaga siya. Patay na ang may apelyidong Dixon. Isang kamao na hangin na may dalang malakas na hanging humampas kay Alex Dixon na parang isang dragon na papalabas sa dagat. Umisi si Chin Woo. Naubos na niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas, at ayaw niyang bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang kalaban. Desidido siyang patayin si Alex Dixon sa lugar at alisin ang dati niyang kahihiyan. Nakaupo pa rin si Alex Dixon sa upuan at hindi gumagalaw. Bigla niyang itinaas ang kanyang paa at ang mga talampakan ng returning force na sapatos na pang-sports ay patuloy na sumalo sa kamao ni Chin Woo. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Chin Woo. Bigla siyang napatingin kay Alex Dixon. Bago pa man siya makabalik sa katinoan, ang kanyang kanang braso ay biglang pumutol sa 90 degree na anggulo, at maging ang kanyang mga buto ay natusok. Napasigaw si Chin Woo sa sakit. Sabi ni Alex Dixon na may malamig na mukha. Masobrahan mo ang iyong sarili. Ang katawan ni Chin Woo ay parang sirang saranggola, bigla siyang pinalipad at bumagsak sa bookshelf ng malakas. Ang malakas na birchwood bookshelf ay parang foam board, na nagkapira-piraso gamit ang huwala. Matapos durugan ni Chin Woo ang bookshelf, bumagsak siya sa brick wall sa likod ng cabinet. Kotek crack. Nabasag ang brick wall, at nalaglag ang alikabok. Si Chin Woo ay nakahiga sa lupa, puno ng dugo. Wala siyang malay. Natigilan lahat ng grupo ng mga martial masters. Tinitigan nila ang basag na gitna ng dingding, at nablangko ang kanilang isipan. Sa isang sipa lang, pinalipad na ang numero 1 eksperto ng martial arts school. Kailangang malaman ng isa na ang suntok ni Chin Woo ay natamba ang isang malaking crack. Gayunpaman, ang pares ng recovering force na sapatos na pang-sports sa paa ni Alex Dixon ay luma na hanggang sa punto ng pagdidilaw. Sa ilalim ng kritikal na suntok na ito, kahit na ang balat ay hindi natanggal. Tao pa ba ang batang ito? Sa sobrang takot ni Wang Chai ay nabasa niya ang kanyang pantalon at umiyak ng paulit-ulit. Mr. Dixon, mali ako. Nakikiusap ako kay Mr. Dixon na iligtas ang buhay ko. Mr. Dixon, iligtas mo ang buhay ko. Ang grupo ng mga martial masters ay tila nagising mula sa isang panaginip at mabilis na lumuhod sa lupa, yumuko ng buong lakas. Biglang tumibok ang puso ni Li Wei nang makita niya ito. Ito, hindi ba science fiction na pelikula? Maging si Chin Woo ay pinalipad. Paano ito naging posible? Umakyat siya sa isang malungkot na estado. Takot na takot siya sa kanyang puso, ngunit sinamantala niya ang kanyang katayuan bilang kapitan at pilit na sumigaw. Dixon. Alex Dixon, I have someone above me. If you dare to touch even a strand of my hair, your company will have to close down. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, "Oh, may mga tao sa itaas mo." Si Li Wei ay may kumpiyansa at agad na nagsabing, kahit ang Jiang family ay walang magagawa tungkol dito, mas mabuting huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay hawakan mo kaagad ang iyong sarili, ulo at maglupasay.
Pagkasabi niyan, natakot siya na baka magalit si Alex Dixon sa kanya, kaya dali-dali niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Vice Director Liu. Sinulyapan siya ni Alex Dixon at hindi siya tinigilan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Sige, tawagan mo ang mga tao sa itaas mo. Malapit nang dumating ang mga tao ko. Hindi ako nagmamadali." Nanginginig si Li Wei nang matapos ang tawag at mabilis na nagtago sa gilid. "Damn it! Hindi ka nagmamadali akong tumakas." Ipinikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata upang magpahinga, ngunit walang sinuman sa mga martial artists sa silid at nang ahas na tumakbo. Lahat sila ay lumuhad sa lupa, hindi man lang nangangahas na huminga ng malakas. Hindi rin naglakas loob na tumakbo si Li Wei. Hindi man lang siya naglakas loob na lumapit sa pinto. Sa anumang kaso, hanggat may dalang mga tao si Vice Director Liu, gaano man kalakas ang batang ito, kailangan pa rin niyang masunuri na lumuhad at sumuko. Kabanata 472. Sa Marangyang Clubhouse. Si Cheng Gongli ay komportableng nakahiga sa massage bed, ninanamnam ang masahe ng dalawang dilag. Siya ay nagmamasahe habang tinatawagan si Qin Wu. Pinlano niyang sabihin kay Qin Wu na magdahan-dahan at huwag patayin si Alex Dixon. Ang kailangan lang niyang gawin ay talunin si Alex Dixon hanggang sa tuluyan na siyang mapalayan. Gayunpaman, walang nang ahas na sagutin ang kanilang mga tawag. Dahil dito ay nagalit at medyo nalungkot si Li Chenggang. Hindi niya talaga sinasagot ang telepono. Hindi kaya mabilis niyang pinatay si Alex Dixon. Malungkot na ibinaba ni Li Chenggang ang telepono. Forget it, it was no big deal kahit bugbugin siya hanggang mamatay. Anyway, kapag naalis na si Alex Dixon, nakakakuha siya ng 50% shares ng Heaven and Earth Pharmaceuticals. Noong panahong iyon, kapag bumagsak ang joint ventures, sasamantalahin niya ang pagkakataong itaas ang presyo ng gamot at kumita ng malaking tubo. Si Alex Dixon, ang tanga, hindi man lang kumikita. Isang repairing ointment ay nabili lamang ng 300. Kinakalkula ni Li Chenggang. Pagdating ng panahon, itataas niya ang presyo ng gamot sa 5,000. Hindi, 10,000. Gaano man kamahal ang gamot, tiyak na may bibili nito. Dahil ang salot na ito ay dulot ng Ku Fei behind the scenes. Si Ku Fei ay may isang maliit na babae sa ilalim niya. Nababalutan daw siya ng lason. Ang kakaibang sakit na ito ay dulot ng utos ni Ku Fei. Ipinakalat niya ang salot doon. Magpapanggap siyang mabuting tao at magbebenta ng gamot para gamutin siya. Sa oras na iyon, ang sabigan at kayamanan ay aanihin, at siya ay maaaring kumita ng maraming pera kahit na siya ay humiga. Kailangan niyang i-treat si Vice Director Liu sa panibagong pagkain bukas para pasalamatan siya ng maayos. Naisip ni Li Chenggang na kumita ng kayamanan, at talagang hindi niya maiwasang tumawa ng malakas. Tuldok, tuldok, tuldok. Nasa kalsada. Mahigit sa 100 zero na sasakyan ang lumilipad papunta sa mga suburbs sa pinakamabilis na posibleng bilis. Sa pangalawang sasakyan, isang payat na lalaki sa edad na 50 ang patuloy na humihingi ng tawad na may pawis sa buong mukha. Chief Wang. Hindi ko talaga inaasahan ito, patawarin mo sana ako. Hindi ko rin inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Li Wei. Pinuntahan niya talaga ang kumpanya ni Alex Dixon sa likod niya. Patawarin mo ako, Chief Wang. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isang marangal na nasa katabi niyang lalaki ang humarang sa kanya gamit ang isang mabagsik na boses. Tiyugang, ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Alam mo ba kung sino ang naprovoke mo? Maging ang nasa itaas ay naalarma. Ano ang kadalasan mong ginagawa? Wala kang pakialam sa pagkain. Ang lalaking payat ay ang hepe ng koanihan ni Vice Director Liu, at ang pangalan niya ay Liu Gang. Nakatanggap lang siya ng tawag mula kay Officer Lee, sinabing nagkagulo siya at malapit nang sumugod kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nang tatawagan na sana niya ang kanyang mga tauhan, biglang sinipa ni Chief Wang ang pinto at pumasok. Tinuro niya ang kanyang ilong at pinag-uusapan siya ng buong 10 minuto. Karaniwang may mahusay na pagpipigil sa sarili ni Bureau Chief Wang at bihirang pagsabihan ang kanyang mga nasasakupan. Pero ngayon, galit na galit siya kaya natakot si Liu Gang kaya hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang ulo. Siya ay labis na natakot.
Nang matapos ang pagsabihan ni Direk Wang, nanginginig na ang tanong ni Liu Gang, Chief. Chief Wang, ano ang pagkakakilanlan nitong Alex Dixon na ito? Bastard, you still dare to mention it. Umungol sa galit si Chief Wang, huwag kang magsalita tungkol sa iyo. Kahit ako ay hindi madaling magtanong tungkol sa mga bagay na hindi dapat gamitin. Gamitin mo ang iyong utak ng baboy para isipin ito. Maging si Head Minister Zhao mula sa National Drug Administration ay personal na gumawa ng isang tawag sa telepono, na nagsasabi na nasa itaas ay naalarma sa iyong pagkakakilanlan, ano sa palagay mo ang karapat-dapat mong itanong? Pagkatapos magmura, galit niyang sinabi, Minister Zhao, marami kang dapat gawin araw-araw. Imposibleng tumawag siya at magtanong tungkol sa maliliit na bagay na ito, ngunit tungkol lang ito kay Alex Dixon. Tumawag si Ministro Zhao sa aking opisina, at pinagalitan ako ng mahigit kalahating oras. Oo. Tama si Chief Wang. Mali ako sa pagkakataong ito. Namutla ang mukha ni Liu Gang. Tumutulo ang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Maging si Ministro Zhao, na siyang namamahala sa pinakamataas na antas ng droga sa bansa, ay personal na tumawag para tawagan si Bureau Chief Wang. Maaaring isipin ng isa na ang tao sa likod ni Ministro Zhao ay iyon ay mas higit pa. Hindi man lang naglakas loob si Liu Gang na isipin ito. Kung siya ang tatanungin, kalimutan ang pagkawala ng kanyang posisyon, natatakot siya na hindi siya mamuhay ng maayos. Sinabi ni Bureau Chief Wang na may madilim na mukha, kung hindi iniisip ni Ministro Zhao na ako ay isang matandang subordinate at hikayatin ng Departamento ng Militar, ang Departamento ng Militar ay magkakasama sa pagkakataong ito. Umupo si Liu Gang sa upuan, paralisado at hindi makapagsalita sa takot. Tapos na. Pinayagan niya si Li Wei na magdala ng mga tao para manggulo kay Alex Dixon. Hindi pa alam ni Chief Wang ang tungkol sa bagay na ito. Kung nalantad ang bagay na ito, mabubuhay pa kaya siya? Napuno siya ng panghihinayang at matinding galit kay Li Wei. Ang akala niya ay isang ordinaryong dayuhan lang si Alex Dixon, pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang background ni Alex Dixon. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya na-provoke si Alex Dixon. Yuyuko na sana siya nang makita siya, hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Ang labas ng Yan Capital, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ay ganap na tahimik. Bigla-bigla na lang, isang dosenang matengkad na ilaw ng kotse ang pumutol sa kalangitan sa gabi at tumilapon. Nang makita ng gwardya ng Martial Arts School ng Pamilya Bai ang plaka, natakot siya kaya hindi lang siya naglakas loob na magtanong. Mabilis siyang yumuko at binuksan ang pinto para makapasok sila. Taking gulat ng mga estudyante ng Martial Arts School at ng mga martial master sa looban kaya namutla ang kanilang mukha. Ano ang nangyayari? Napakaraming big shot ang biglang dumating sa Martial Arts School. Hindi pa niya narinig na gusto ng mga nakatataas na may magsuri sa kanya. Higit pa rito, ang mga taong ito ay pawang mga tao na karaniwan nilang walang mga kwalipikasyong mock-contact. Mahigit 40 armadong gwardya ang nagmadaling lumabas ng sasakyan at sumailalim sa batas militar sa ibaba. 10 magbantay na bodyguard ang nanguna sa isang grupo ng mga taong papasok sa gusali. Tuldok, sa silid ng interogasyon. Narinig na ni Alex Dixon ang kaguluhan sa ibaba at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Pumikit siya at nagpahinga ng mahigit 10 minuto. Ganun pa rin ang 12-dosenang tao sa kwarto. Wala silang lakas ng loob na gumalaw. Bang! Bang! Bahagyang kumatok ng 2 beses ang pinto. Isang magalang na boses ng lalaki ang narinig. Pwede ba akong pumasok? Biglang natuwa si Li Wei na nakalupasay sa lupa. Agad siyang tumayo at sumigaw, Vice Director Liu, dolyan mo ang isang tao na papasok at harapin ang batang ito. Masyadong mayabang ang brat na ito kanina lang. Pipitik niya ang langit at ibabagsak ang lupa. Siya ay walang katulad na nasa sabik, na para siyang naturuan ng mga stimulant. F-sick. Ngayon lang, matagal na siyang ginalit ni Alex Dixon, parang apo ng pagong. Ngayon, dumating na ang mga reinforcement. Maya-maya, kinailangan niyang ipaluhod si Alex Dixon sa ilalim ng kanyang mga paa at gamitin siya bilang insoles para tapakan. Pagkatapos magsalita ni Li Wei, walang ingay mula sa labas ng pinto, at walang pumasok.
Anong nangyayari? Bakit hindi ka pa pumapasok? Nagulat si Li Wei. Sa sandaling ito, tumayo si Alex Dixon at malinaw na nagsalita. Pasok ka. Magalang na sumagot ang nasa labas ng pinto, oo. Pagkatapos, maingat niyang itinulak ang pinto. Natarante si Li Wei. Hindi ba ang taong nanggaling kay Vice Director Liu? Bakit siya nakinig sa utos ni Alex Dixon? Hindi kaya nagkamali ang nasa labas ng pinto? Ang unang taong pumasok sa silid ay si Vice Director Liu. Nang makita ito ni Li Wei, agad siyang nakahinga ng maluwag at sumugod upang magreklamo. Vice Director Liu, you are finally here. Ilang tao ang dinala mo? Dali-dali mong pinusasan ang Dixon na ito at turuan siya ng leksyon. I think he. Bago pa siya matapos, galit na galit si Vice Director Liu kaya naging berde ang mukha niya. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya at sinampal siya ng malakas. Agad na sinampal si Li Wei sa lupa. Tinakpan niya ang dumudugong bibig niya at napasigaw sa gulat, Vice Director Liu, maling tao ang nataman mo. Si Alex Dixon ang nararapat na tamaan. Basura. Sumigaw si Vice Director Liu sa mabagsik na boses, sino ang nagtanong sa iyo na manggulo kay Mr. Dixon? Humingi agad ng tawad kay Mr. Dixon at humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 473. Natigilan si Li Wei. Hindi siya nakabawi sa kanyang pagkakabigla. Itong Vice Director na si Liu ay isa sa kanila. Bago pa makasagot si Li Wei, naglakad na si Vice Director Liu ng mabilis na hakbang. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay at yumuko ng 90 degrees kay Alex Dixon. Nagsalita siya sa takot. Mr. Dixon, I'm really sorry. My subordinate had eyes but failed to see. He actually dared to offend you. I will immediately fire him. Magnanimous at patawarin ang aking pagpapabeya sa tungkulin. Vice Director Liu, ikaw. Halos lumuwa ang mga mata ni Li Wei. Si Liu Gang ang kadalasang pinakamahalaga sa kanyang reputasyon, at puno siya ng tungkulin. Kung ang sinuman sa kanyang mga nasasakupan ay nagpakita ng anumang kawalang galang, siya ay agad natatanggalin sa trabaho. Pero ngayon, humingi na talaga ng tawad si Liu Gang kay Alex Dixon. Bago natapos ni Li Wei ang kanyang pagkakabigla, pumasok si Chief Wang mula sa labas ng pinto at pinagalitan si Vice Director Liu, bastard, magwala. Mabilis na tumabi si Vice Director Liu sa takot. Isang hakbang pasulong si Chief Wang at magalang na yumuko kay Alex Dixon. Boss Dixon na abala na kita sa pagkakataong ito. I'm really sorry. Laking gulat ni Li Wei na hindi man lang siya makahinga. Nanginginig ang bibig niya. Wang. Chief Wang. Ito ay masyadong nakakatakot. Hindi lang si Vice Director Liu, maging si Chief Wang ang personal na dumating para humingi ng tawad kay Alex Dixon. Dahil ba sa nabulag ang kanyang mga mata, o dahil ba sa pagbabago ng mundo? Tumingon si Chief Wang at pinagalitan si Li Wei, bastard. How dare you bring people to seal Boss Lin's company without informing anyone? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Wang. Punong Wang. Ako. Nanginginig ang katawan ni Li Wei. Hindi niya alam kung paano magsalita ng isang kumpletong sagot. Umalis ka kaagad sa istasyon. Hindi namin kailangan ng mga hamak na tulad mo sa aming bureau. Sumigaw si Chief Wang at pagkatapos ay tumalikod upang sabihin sa kanyang assistant, ipaalam sa Departamento ng Seguridad na ibalik si Li Wei para sa interogasyon. Mag-imbestiga kung nagawa na niya ang ganoong bagay dati. Labis na natakot si Li Wei kaya't siya ay pinagpawisan ng malamig. Bigla siyang bumalik sa katinoan. Hindi niya inaasahan na isa pala talagang figure si Alex Dixon. May hinihintay daw siya pero ang hinihintay niya. Natakot si Li Wei. Napaluhod siya at sinabing, Chief Wang, nagkamali ako. Please let me go. I won't dare do it again. Magwala. Ayaw man lang tumingin sa kanya ni Chief Wang. Lumingon siya. Sinigawan niya si Vice Director Liu sa malalim na boses, at ikaw. Bukas, hihilingin ko sa Departamento ng mga Tauhan na ipaalam sa iyo ang iyong pagbibitiw. Si Vice Director Liu ay umaasa pa rin ng swerte, ngunit hindi niya inasahan ang kanyang sarili na matatanggal din. Sa sobrang takot niya ay naging berde ang mukha niya. Chief Wang, pasensya na. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Malamig na bumuntong hininga si Chief Wang.
Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pakikitungo mo kay Li Wei. Isa siya sa mga tauhan mo. Imposibleng hindi mo alam ang ginawa mo sa kanya. Natakot si Vice Director Liu kaya nagsimula siyang makipaglaban. Hindi naging madali para sa kanya na umakyat sa posisyong ito, ngunit dahil sa pangyayaring ito, nasayang ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap. Kung siya ay tinanggal, hindi na siya makakabangon muli sa buhay na ito. Si Li Wei talaga ang nag-set up sa kanya. Labis na natakot si Vice Director Liu at nagmakaawa kay Chief Wang. Sa ilalim ng dalawang pag-atake, si Vice Director Liu ay talagang nahulog at nawala ng malay. Lumuhod si Li Wei sa lupa at umiyak sa harap ni Alex Dixon. Umiyak siya, "Boss Dixon, please be magnanimous and spare me this time. Please say a few words for me in front of Chief Wang. This is all instigated by my cousin, Lee. Otherwise, kahit na mayroon akong sapat na lakas ng loob, gagawin ko, huwag kang maglakas loob na guluhin ka." Kumunat ang noo ni Chief Wang. Utos ng kanyang subordinate, "O tama, muntik ko nang makalimutan si Li Chenggong. Ipaalam ka agad sa mga alagad ng batas para selyuhan ang martial arts school at saka arestuhin si Li Chenggong para sa interogasyon." Ang grupo ng mga martial masters ay nagsiksikan, nanginginig sa takot. Tapos na. Maging ang dekano, si Li Chenggong, ay naaresto. Sa pagkakataong ito, ang Civil and Martial Arts Institute ay bumangga sa isang bakal na pader. Karaniwan, ang martial arts school ay umaasa sa kanilang numerical advantage at sa pamumuhunan ng Bai family para kumilos ng malupit sa labas ng Yan capital. Hindi niya akalain na si Alex Dixon ay matatakpan ngayon dahil lang sa kanya. Isang malamig na sulyap ang ginawa ni Alex Dixon kay Li Wei, na bumagsak na parang bola, at tumingin sa kanya ng may matinding paghamak. Sinipa niya si Li Wei at malamig na sinabi, "Tumingin ka at tingnan kung ano ang nakasulat sa dingding." Nanginginig si Li Wei at inangat ang ulo. Tiningnan niya ang malalaking pulang salita sa dingding at bumulong, "Loyalty, filial piety, benevolence." Ito ang slogan ng martial arts school. Tama, pero anong ginawa mo? Ilang puntos ang naabot ng pinsan mong si Li Chenggong. Umisi si Alex Dixon at pinagalitan siya, bilang din ng martial arts school, talagang inuudyukan niya ang mga estudyante na gumawa ng mga immoral na bagay. Kadalasan, binubuli niya ang mga mahihina at maniniil. Tuluyan na niyang winasak ang diwa ng martial arts ng Sia country. It's fine to seal martial arts school ng ganito. Natapos ni Chief Wang na ipaliwanag ang lahat. Tumalikod siya at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Magalang niyang sinabi kay Alex Dixon, "Boss Dixon, naging pabaya ako sa pagkakataong ito. Hindi ko alam na ang aking mga nasasakupan ay gumagawa ng gulo sa likuran ko. Ito ay nagdala sa iyo ng maraming problema." Sabi ni Alex Dixon, "Chief Wang, dapat ako ang nagdulot ng gulo sa iyo. Tungkulin ko ito." Masyadong magalang si Boss Dixon. Nambola si Chief Wang at mabilis na tumungo. "Ang usapan ngayon, pagkatapos akong tanungin ng mga kaukulang departamento, tiyak na magbibigay ako ng paliwanag sa iyo at sa kumpanya." Ang background sa likod ni Alex Dixon ay hindi niya mahawakan. Ang kabilang partido ay madaling lapitan, ngunit hindi niya maipagmalaki ang kanyang mga kontribusyon. Tumango si Alex Dixon at sinabing, "Kung gayon, guguluhin ko si Chief Wang." Tumingin siya sa paligid at nakitang dinala ng mga alagad ng batas si Li Wei, na nakahandusay sa lupa, at ilang martial masters ang layo. Naglagay din sila ng mga selyo sa buong lugar para i-seal ang martial arts school. Mabilis na sinabi ni Chief Wang, "Boss Dixon, medyo malayo pa ang lugar na ito sa lungsod. Magpapadala ako ng sasakyan para ipadala ka doon." "Ayos lang, may gagawin pa ako." Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon ay lumabas na siya ng pinto. Noon lang nagpahinga si Chief Wang. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at umiling. Itong si Li Chenggong ay kadalasang masungit. This time, nakabunggo na talaga siya ng bakal na plato. Hindi niya alam ang background ni Alex Dixon at naprovoke siya ng walang pahintulot. Tila magbabago ang Yan capital. Lumabas si Alex Dixon sa martial arts school at kinuha ang phone niya habang naglalakad. "Baldy, pumunta ka at alamin kung nasaan si Li Chenggong. Dahil binigyan niya ako ng ganoong kalaking regalo, hindi ako mapapahiya kung hindi ko ibabalik ang pabor." Tuldok, tuldok, tuldok.
Sa high-class club, si Li Chenggang ay komportableng nahiga sa kanyang kama, labis na nasisiyahan. Natapos na niya ang kanyang horse slaughtering chicken, kaya inutusan niya ang isa pang babaeng acupuncture master na pumasok at ibigay sa kanya ang acupuncture. Bumukas ang pinto. Dalawang matangkad na babae na nakasuot ng cheongsam ang pumasok, may dalang tray ng acupuncture. Malamlam ang mga ilaw sa kwarto. Iniunat ni Li Chenggang ang kanyang mga braso at binti at nag-utos, dali na pumunta sa acupuncture. Oo, Mr. Li. Kumunat ang noo ni Li Chenggang. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-unpleasant ang boses ng babaeng ito. Parang boses ng pato. Dalawang babaeng acupuncture masters ang naghanda ng tray at sinindihan ang wine lamp. Naghahanda silang sunugin ang mga pilak na karayom. Gayunpaman, ang hawak nila sa kanilang mga kamay ay hindi isang pilak na karayom. Sa halip, ito ay isang makapal na karayom sa pananahi, at ito ang pinakamalaki. Isang babaeng acupuncture master ang biglang nagtaas ng kamay at tinusok ang karayom sa pananahi sa likod ni Li Chenggang. Naghihintay si Li Chenggang na magsaya ng bigla, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang likod. Agad siyang napasigaw sa sakit. Bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay, at sumipol ang hangin ng palad. Ang babaeng acupuncture master, na may hawak na karayom, ay napilitang umatras ng malakas na hangin. Nalaglag ang peloka sa kanyang ulo, na nagpapakita ng maliwanag at may kintab na ulo. Kabanata 474. Tiniis ni Li Chenggang ang sakit at napasigaw sa gulat, sino ito? Buwesit. Ang isa pang babaeng acupuncture master sa tabi niya ay naiinip na tumayo. Tinuro niya ang kalbo at pinagalitan, sinabi ko nang ang bubugbugin ko siya. Why the f*** do you have to do this? Isn't it troublesome? Wang Kai, sinusubukan kong itago ang aking kinaroroonan. Si Boss Dixon ay mahilig magpakababa. Pasimpleng hinubad ng kalbo ang kanyang kipaw at sinabing, ang 1,000 needles penalty law na inimbento ko, kahit mga bakal na lalaki ay kailangang iyakan, kanilang mga magulang. Hinubad ni Wang Kai ang peloka sa kanyang ulo at mabilis na sinabi, gawin mo. Agad siyang sinunggaban ng dalawa. Nagulat si Li Chenggang at agad na kumalma. Hinubad niya ang puting tuwalya sa kanyang bewang at inilantad ang kanyang bangis. Siya ang dean ng Bai Clan's Civil and Martial Arts Academy. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng chi refining, at hindi man lang siya inilagay ng mga ordinaryong eksperto sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling makipagpalitan siya ng suntok kay Wang Kai at Baldy, agad na sumimangot si Li Chenggang. Ang dalawang taong ito ay talagang may cultivation. Sila ay hindi bababa sa mga unang yugto ng refinement stage. Si Boldman ay sinipa ni Li Chenggang. Sumigaw siya sa taas ng kanyang mga baga, Kido, ang matandang ito ay may ilang mga kasanayan. Mag-ingat. Medyo natakot si Wang Kai, ngunit nag-practice na siya ng husto ayon sa mind law na itinuro ni Alex Dixon. Gusto rin niyang subukan ang sarili niyang kakayahan. Sumigaw siya, Baldy, sabay na tayo. Inindayog niya ang isang bangkitong kahoy at binasag ito patungo sa ulo ni Li Chenggang. Boom! Maswerte si Li Chenggang. Isang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagpalipad kay Wang Kai. Ang kahoy na bangkito sa kamay ni Wang Kai ay agad na nabasag sa mga piraso. Gayunpaman, sinamantala ng kalbo ang pagkakataon na kumuha ng palanggana ng tubig na panghugas ng paa at itinaboy ito kay Li Chenggang, na tinakpan ang kanyang ulo ng palanggana. Napakainit ni Li Chenggang kaya napasigaw siya ng malakas. Ang kanyang ulo ay natatakpan ng kahoy na palanggana at hindi makita. Nakita ni Wang Kai ang oras at sinipa si Li Chenggang sa dibdib, na nagpatumba sa kanya. Gayunpaman, siya ay nasa maagang yugto pa lamang ng chi refining. Sinuntok siya ni Li Chenggang sa tiyan ng paatros. Siya ay pinalipad ng 2 metro sa lugar at dumura ng isang subo ng dugo. Ang kalbo ay nakikipag-hangout kay Wang Kai nitong mga nakaraang araw. Magkasama silang dalawa na kumakain at umiinom, at naglalandian sila. Hindi niya sinasadyang itinuring si Wang Kai bilang kanyang kapatid. Nang makitang pinalipad si Wang Kai, sumabog sa galit ang kalbo. F-sick, how dare you hit my brother?
Malakas na sinipa ng kalbo ang bato ni Li Chenggang. Pagkatapos ay inindayog niya ang isang bangkitong kahoy at binasag ito sa pagitan ng mga binti ni Li Chenggang. Ay! Nanlalaki ang mga mata ni Li Chenggang, at halos himatayin siya sa sakit. F***Sick. Huwag mong isipin na hindi mo kayang harapin ni Lolo. Sa sandaling umatake ang kalbo, dumiretso siya sa marupok na bahagi ni Li Chenggang. Wala siyang pakialam kung ito ay isang dirty trick o hindi. Sa anumang kaso, gagamitin niya ang parehong taktika na ginamit niya bilang isang gangster. Kapatid na Guang kahanga-hanga. Si Wang Kai ay may pagsamba sa kanyang mukha. Puno ng pagmamalaki ang kalbo dahil sa papuri. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, labanan mo si Master Guang. Nililigawan mo si kamatayan. Sinuntok ng dalawa si Li Chenggang at sinimulan siyang suntukin at sipain. Umulan ng suntok at sipa sa katawan ni Li Chenggang. Tiniis niya ang sakit at inabot niya ang ilalim ng mesa para mag-alarm. Ito ay mabuti upang harapin ang biglaang sitwasyon sa pribadong silid. Sa sandaling pinindot niya ang pindutin, 12-12 ng mga security guard ang agad na sumugod. Ang Bathang City na ito ay ang Panginoon ng South City ng Yan Capital, ang teritoryo ng Decepticon Heavenly Tiger. Ang dahilan kung bakit nagustuhan niyang pumunta dito ay dahil maayos din ang teritoryo sa ilalim ng Decepticons. Hanggat may nang-ahas na gumawa ng gulo, agad silang sumupil ng kanyang mga nasasakupan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kinasusuklaman ng mga Decepticons ang mga taong nagdulot ng kaguluhan. Kung ang dalawang taong ito ay mamamatay sa kamay ng Heavenly Overlord Tiger, kahit na hindi sila mamatay, mawawala man lang sa kanila ang isang piraso ng kanilang balat. Bang! Sinipa ang pinto, at isang grupo ng matataas at matitibay na security guard ang nakatayo sa labas ng pinto. Nagmamadaling sumigaw si Li Chenggang, halika dali at iligtas ako. Sumigaw ang isa sa mga security guard, tumigil ka. How dare you come to Lord Hu's place to pick a fight? Gusto mo bang mamatay? Agad na itinaas ng dosenang mga security guard sa likod niya ang kanilang mga bakal na tubo at agresibong pinasok. Nakahinga ng maluwag si Li Chenggang. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nasa maagang yugto ng chi refining, ang mga security guard sa bath center ay hindi dapat gawing trifle. Hanggat maaari silang maantala ng 10 minuto o higit pa, kapag gumaling siya, tiyak na babalatan niya ang mga ito at mapupunit ang kanilang mga buto. Ang kalbo ay orihinal na nakatalikod sa pintuan. Tumayo siya at tumalikod. Natigilan ang security guard. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at sumigaw ng nakakasilaw, ay, si Kuya Guang na pala. Nasabi ko nang ang nagretiro na si Kuya Guang. Hindi ko inaasahan na darating ka ngayon. Dapat kanina pa ako nagpaalam. Si Wang Kai ay orihinal na nagplano na magkaroon ng malaking laban. Nang makita niya ang sitwasyon ay agad siyang natigilan. Baldy, kilala mo ba sila? Walang pakialam na iwinagayway ng kalbo ang kanyang kamay at mayabang na sinabing, lahat sila ay mga kampan ko noon. Hindi ko akalain na pupunta sila rito para maging mga security guard. Lahat sila ay sarili kong mga tao. Pagkatapos sabihin niyon, itinuro niya si Wang Kai at sinabing, ito ang kapatid ko, Kuya Kai. Mahigit 12 ng security guard ang agad na yumuko kay Wang Kai at sabay-sabay na sinabi, Kuya Kai. Lumapit pa sa kanila ang security guard at binigyan sila ng sigarilyo. Nang makita ang kalbo na nakikihalubilo sa mga security guard na ito, naging berde ang mukha ni Li Chenggang. Hinawakan ng kalbo ang sigarilyo sa kanyang bibig at casual na sinabi, ang matandang ito ay may sama ng loob sa aking nakatatandang kapatid, si Lolo Dixon dumating kayo sa tamang oras. Ibitin siya at harapin siya. Sige, Kuya Guang. Isang grupo ng mga security guard ang sumugod at itinali ng mahigpit si Li Chenggang, na binitay sa gitna ng silid. Labis na galit si Li Chenggang. Hindi niya akalain na tatawag talaga ng tulong si Baldy dito. Galit siyang umungol, bitawan mo ako, kung hindi, hindi kita patatawarin. Ikaw, umisi ang kalbo, hindi mo pa alam ang nangyari, di ba? Anong nangyari? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Li Chenggang, at bigla siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Hindi kaya tumakas si Alex Dixon. O ang mga taong pinadala niya ba ang hindi pumatay kay Alex Dixon?
Itinuro ng kalbo si Li Chenggang at inutusan ang kanyang nakababatang kapatid, naaalala mo pa ba ang parusa ng Fierce Tiger Hall? 3 karayom, na may 72 butas. Tulungan ang batang ito na lumuwag ang kanyang balat. Tandaan, si Brother Guang ang personal na nag-imbento ng batas kriminal, paano tayo mangangahas na makalimot? Habang nagsasalita ang mga security guard, kinuha nila ang makapal na karayom sa pananahi mula sa kanilang mga plato at naglakad papunta kay Li Chenggang na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Li Chenggang at matigas na sinabi niya, "Anong ginagawa mo? Kilala mo ba kung sino ako?" Umisi ang security guard at sinabing, "Kahit sino ka pa, ako ang may final say dito." Habang nagsasalita siya, isang karayom ang tumusok sa katawan ni Li Chenggang. Isang malungkot na sigaw ang pinakawala ni Li Chenggang. Nanginginig siya sa sakit at sumigaw, "Gusto kong mahanap ang amo mo, ang Decepticon Tiger." Hinahanap si Kuya Ho, tama. Napangiti ng masama ang kalbo. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang Decepticons. Pagkatapos, sinabi niya, "Lord Ho, hinahanap ko si Kuya Ho. Ang batang ito ay naghahanap ng gulo kay Boss Dixon, nasa bath center mo siya ngayon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Ang naiinip na boses ng mga Decepticons ay nanggagaling sa kabilang dulo ng telepono. "Patayin siya." Laking gulat ni Li Chenggang kaya namutla ang kanyang mukha. Paano ito posible? Kilala ba talaga ni Alex Dixon ang Heavenly Overlord Tiger? Iyon ang boss ng underground force na yumanig sa buong katimugang bahagi ng lungsod. Mabilis niyang sinabi, "Panginoon Hu, ako, mabibigyan kita ng pera at hiling sa iyong mga tauhan na palalayain ako." Hindi siya pinansin ni Bachanho at sinabi sa kalbo sa malalim na boses, "Malinis ang ginagawa mo. Huwag mong isipin ni Mr. Dixon na walang kakayahan ang mga tauhan ko at binugbog ako hanggang mamatay." Sige. Ibinaba ng kalbo ang telepono at lumingon kay Li Chenggang na may mabangis na ngiti. "Hindi ka susuko hanggat hindi mo nararating ang Yellow River. Narinig mo na ang lahat ngayon, di ba?" Si Li Chenggang ay parang dumpling, nakasabit sa gitna ng silid, nanginginig ang buong katawan. Bakit? Hindi ba isang matrilocal son-in-law lang si Alex Dixon? Wala siyang kapangyarihan o impluensya, at kailangan niyang umasa sa Jiang family. Malinaw na inimbestigahan niya ito ng mabuti, ngunit bakit napakalalim ng background ni Alex Dixon? Kabanata 475. Gawin mo, malamig na sigaw ng kalbo. Agad na kinuha ng ilang security guard ang mga karayom at sinaksak si Li Chenggang. Ito ang batas kriminal na naimbento ng Fierce Tiger Hall. 3 karayom na may 72 butas ay magtatrabaho na ang 3 karayom ay tumusok sa taong iinterogasyon na may 72 butas ng dugo. May kabuoang 140 karayom sa plato. Ang buong katawan ni Li Chenggang ay parang parkupino, at sa sobrang sakit ay umagos ang luha at uhog. May mabahong tubig din. Bumagsak ang mga patak ng tubig mula sa kanyang katawan. Iyon ay dahil hindi niya kinaya ang sakit at kawalan ng kakayahan. Ang tinatawag na torture ay walang iba kundi ito. Nakaramdam si Li Chenggang ng matinding sakit sa buong katawan. Sobrang sakit na pati ulo niya nabali. Sa wakas, wala na siyang pakialam sa kanyang mukha at napaungol na siya ng malungkot. "Master Guang, nagkamali ako. Pababayaan mo ako. Kahit gaano mo gusto. Kung alam ko lang na mangyayari ta, hindi ko na ta ginawa in the first place." Umuso ang kalbo at inilabas ang phone niya at inilagay sa harapan niya. "Humihingi ka ng tawad kay Mr. Dixon. Hindi ka pinatay ni Mr. Dixon, napakabait na nito." Si Li Chenggang ay umiiyak ng malakas sa telepono. "Mr. Dixon, sinipa ng asno ang utak ko, kaya naglakas loob akong sumalungat sa iyo. Maawa ka at pakawalan mo ako. Lumuhad ako at ng tawad sa iyo, humihingi ako ng tawad sa iyo." May daan-daang karayom siya sa katawan, at mukha siyang hedgehog. Ni-record ng kalbo ang video at ipinadala sa cellphone number ni Alex Dixon. Sinabihan lang sila ni Alex Dixon na bugbugin si Li Chenggang, para pagdating ng mga alagad ng batas, hindi na lumaban si Li Chenggang. Ngunit para maibulalas ang galit ni Alex Dixon, sinubukan ng kalbo ang lahat ng uri ng pakulo para bugbugin si Li Chenggang.
Matapos gawin ang acupuncture, inilibot na ni Li Chenggang ang kanyang mga mata. Hindi siya gaanong nakahinga. Siya ay nahihilo, at siya ay sumumpa sa kanyang puso. Kapag lumabas siya, tiyak na dudurugin niya ang bath center na ito at kitilin ang buhay nitong kalbo at wangkay. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto, at isang marangal na boses ang nagmula sa labas. Kami ay mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, buksan ang pinto. Nagmamadaling isinuot ni Boldy ang kanyang kipaw at nagsuot ng pelauka, senyales sa security na ibaba na si Li Chenggang. Pagkatapos, naglakad siya pasulong at binuksan ang pinto. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, ang mga alagad ng batas sa labas ay nagulat na hindi sila makapagsalita. Nag-exist talaga ang ganyang pangit na waitress sa isang high-class bathing center. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro ng isang alagad ng batas si Li Chenggang at nagtanong, ano? Ano ang nangyari sa kanya? Kinurot ng kalbo ang kanyang lalamunan at sinabing, ito ang aming bagong acupuncture. Pagkatapos sabihin niyon, agad niyang tiningnan si Wang Kai at nadulas silang dalawa sa gilid. Pagdating nila, sinabihan sila ni Boss Dixon na maging low profile para hindi sila ma-expose. Tila nakita ni Li Chenggang ang kanyang tagapagligtas at nagpupumilit na sabihin, yung ilang tao ngayon lang. Bago pa siya makatapos sa pagsasalita, ang opisyal ng pagpapatupad ng batas ay sumigaw ng mahigpit, Li Chenggang, ang iyong Bai Wenwu Academy ay pinaghihinalaang nakakulong, ginamit para sa pribadong parusa, at na-frame. Marami pang ibang krimen ang naisara. Dadalhin na kita ngayon sa mga kaugnay na departamento para sa pagtatanong. Pagkatapos niyang magsalita, humakbang at umalis ang ilang opisyal ng pagpapatupad ng batas nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Li Chenggang na magpaliwanag. Paano kaya iyon? Naselyuhan na ang martial arts school ko. Laking gulat ni Li Chenggang na halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nagmamadali niyang sinabi, malamang nagkakamali kayo. Ang martial arts school ay may puhunan ng Bai family. Isa ito sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, ang Bai family. Ang isa sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay nanunuya at nagsabi, hindi mo pa rin naiintindihan. Nasasaktan ka ng isang tao na hindi mo dapat gawin. Kahit na ang mga nakatataas na echelon ng Imperial City ay naalerto. Ang pamilyang He ng Bai ng pamilya ay hindi gumagana. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Natigilan si Li Chenggang na parang tinamaan lang ng patpat. Ano? Na-alerto mo na ang upper echelons. How could a mere Alex Dixon? Ito ay isang maliit na Alex Dixon, ngunit siya ay isang tagalabas lamang na walang kapangyarihan at impluensya. Bakit niya inistorbo ang mga nakatataas? Gayunpaman, walang maisip si Li Chenggang, lalo na ang pag-iisip tungkol dito. Sa kanyang mga kwalifikasyon, wala siyang pagkakataong makipag-ugnayan sa mga nakatataas. Hindi ako naniniwala. Sumigaw si Li Chenggang, kunin mo ako ng abogado, gusto kong tawagan ang Bai family. Ngunit hindi siya pinansin ng alagad ng batas at kinaladkad siya palabas ng pinto. Ang balita ng Bai Wenwu Academy na selyado ay kumalat sa buong Jing City sa loob ng isang araw. Si Dean Li Chenggang at isang grupo ng mga martial masters ay inaresto at dinala sa hudisyal na institusyon. Pagkatapos ng interogasyon, sinabi niya sa kanila ang ilang bagay na ikinagulat ng buong Yan Capital. Ang epidemya na ito ay talagang ikinalat ng Heaven and Earth Pharmaceuticals. Ang balitang ito ay agad na sumabog sa buong Yan Capital. Ang kumpanya ng Heaven and Earth Pharmaceuticals na orihinal na gumamit ng charity excuse para mamigay ng gamot ng walang bayad ang talagang nagpasimula. Sa isang sandali, ang opinyon ng publiko ay napuno ng mga sumpa, at ang galit ng publiko ay labis na malaki. Maraming retiradong elder ang kusang bumuo ng mga team at naglabas ng mga banner para matugunan ang Heaven and Earth Pharmaceuticals. Lumapit ang mga pangkat na departamento at tinatakan ang Heaven and Earth Pharmaceuticals. Inaresto rin nila ang isang grupo ng mga nakatataas para sa interogasyon. Tungkol naman sa repairing ointment ng joint ventures, sa wakas ay naibalik ito sa stock market na walang kasalanan. Matapos ang insidenteng ito, napatunayan na ng joint ventures ang kanilang lakas. Ang mga order ay lumipad na parang mga snowflake.
Ang lahat ng mga pangunahing kumpanya ng parmasyutiko ay nagtapon ng mga sanga ng olibo at nakipaglaban sa isa't isa upang makipagtulungan sa joint ventures. Sa opisina, inayos na ni Alex Dixon ang kanyang mga gamit. Inutusan niya si Ding Yu na buhatin ang carton palabas ng kumpanya at ilagay ito sa kotse. Ang paggamit ng yan capital ay natapos na. Ngayon ay naghahanda na siyang bumalik sa Jinling. Ang tiket sa eroplano ay naibok sa hapon ng ikalawang araw. Tila kailangan niyang bumalik bago dumating ang kanyang asawa sa Yan Capital para sa isang business trip. Natuwa si Alex Dixon nang maisipan niyang makipagkita sa kanyang asawa. Naabutan siya ni Jiang Shuili pagkalabas niya ng kumpanya. Komplikado ang mga mata niya at may gustong sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Hiniling ni Alex Dixon kay Ding Yu na inilagay ang carton sa likod ng kotse at ngumiti. Bakit parang iiyak ka? Sino ang iiyak? Tinadyakan ni Jiang Shuili ang kanyang paa at nilunok ang asim sa kanyang ilong. Alam din niyang babalik si Alex Dixon sa Jinling, ngunit pagdating talaga sa araw na ito, nalungkot si Jiang Shuili. Umiti si Alex Dixon at sinabi, pagbalik ko kay Jinling, hahanap ako ng angkop na lugar para magtayo ng halamang gamot. Mayroon ding planting base ng Chinese medicine. Maaari kang pumunta sa business trip anumang oras. Pagbalik niya kay Jinling, hindi siya basta-basta umalis. Ito ay dahil dumami ang mga order mula sa joint ventures. Ang linya lamang ng produksyon ng pabrika ng parmasyutiko ng Haicheng ay hindi makasabay. Nakipag-usap siya kay Jiang Handong at nagplanong bumalik sa Jinling para palawakin ang isa pang linya ng produksyon. Higit pa rito, binalak din ni Alex Dixon na magbukas ng isang planting base ng halamang gamot sa Jinling upang makagawa at magbenta ng mag-isa upang maiwasang magkahalo ang mga halamang binili ng pabrika ng parmasyutiko. Ang joint ventures sa Yan Capital ay pinamunuan pa rin ni Jiang Shuili bilang presidente, at si Wang Kai ang naiwan upang maging general manager sa gilid. Bilang kanyang subordinate, hinarap niya ang mga bagay at iniulat ang mga galaw ng kumpanya sa lahat ng oras. Mahinang sinabi ni Jiang Shuili, aalis ka na. Maghapunan ka ngayong gabi. Bibigyan kita ng pagsasanay. Tumango si Alex Dixon bilang pagsang-ayon at ngumiti. Don't worry. Babalik ako. Ngayon, bumalik si Dixon Rong mula sa ibang bansa. Ang kumpanya ng Heaven and Earth Pharmaceuticals kung saan siya namuhunan ay nasealed, at ang kanyang sigla ay lubhang nasira. Gayunpaman, tiyak na hindi siya susuko ng ganoon kadali. Inaalagaan pa rin ng maliit na tiya ang kanyang lolo sa ibang bansa at hindi pa bumabalik. Sa kabilang banda, lihim din niyang iniimbestigahan ang paggamit ng jade pendant. Upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang asawa at pamilya, binalak ni Alex Dixon na pansamantalang iwasan ang gilid at maghintay hanggang sa araw na bumalik si Little Tia. Dumating na lahat ang mga nakatataas ng kumpanya para sa evening practice banquet. Sina Jiang Wei at Jiang Handong ay nagmamadali ring bumalik mula sa ibang lugar upang magbigay ng pagsasanay kay Alex Dixon. Magulo ang pakiramdam ni Alex Dixon nang bumalik siya sa villa pagkatapos kumain ng welcome dinner. Kinabukasan, sumakay siya sa eroplano pabalik ng Jinling. Ipinadala siya ng mag-ama ng Jiang family sa airport. Nag-aatubili si Jiang Shuili na makipaghiwalay sa kanya. Umakyat si Alex Dixon sa eroplano at hindi maiwasang lumingon sa kanyang ulo para tingnan ang malawak na Yan Capital City. Magulo pa rin ang magandang Yan Capital. Sa ilalim ng kalmadong ibabaw, may mga patong-patong ng mga bahura. Si Dixon Rong ay dumanas ng matinding dagok sa kanyang sigla at nagtatago upang gumaling. Si Dixon Yulong ay palihim ding nagdudulot ng gulo sa ibang bansa. Ang Jiang family ay sinalantari ng panloob at panlabas na mga problema. Pinoprotektahan pa rin ni Old Lady Jiang si Jiang Shuaimang. Matapos masil ang Civil and Military Academy ng Bai family, ang Bai family, na palaging mababa ang profile, ay nagsimulang kumilos at lihim na nag-imbestiga sa kanyang background. Umikot si Alex Dixon at naglakad papunta sa eroplano. Yan Capital, babalik siya ulit. Abangan ang susunod na kabanata.